day mga par, no? Meron ako i-share din sa inyo. Diyos na po dito, nandito. Oh, Canada! Yung i-share sa inyo yung experience namin na to. And yun nga, ngayong umaga nga mga par, no? Inaasikaso ko kasi yung pag-transfer ni Inday mula doon sa Baindale Public School papunta dito sa bagong school niya dito sa John McRae Public School, no? And yun nga, nakausap ko na yung taga Baindale noon, no? Na-share ko na din naman sa vlog na hindi na siya po pwede sa Baindale kasi nga lumipat na kami rito. Wala kami magawa kundi i-transfer si Inday dito. And then sabi nung secretary doon sa school sa Baindale mga par na asikasuhin ko na daw dahil yun nga, para maano na rin nila, maasikaso na rin nila doon kung may mga, siguro may mga gagawin pa. Hindi ko alam kung anong proseso mga par. Then yun nga, ngayon nga tinawagan ko yung school, John McRae, and then may mga requirements siyang sinabi sa akin na kailangan kong ibigay. And then nung tinanong na nga ako mga par doon sa kung ano status namin dito, sabi ko nga si Mrs. ay international student. Si Mrs. ay international student tapos dependents kami, no. Pero ako nga ay naka-tourist visa na ngayon. Parang sabi niya sa telephone mga par yung secretary dito sa John McRae or kung sino may nakasagot. Hold on, sabi niya, siguro may pinagtanungan. And then nung bumalik sa akin mga par, sabi niya kasi kailangan naming kunin yung mga documents nyo like passports, permits, at yung expired na work permit ko mga par ay kailangan din nila kasi ipapasa daw nila sa admission, no. Ikukonsulta nila, no, kung pwede si Inday. Kasi tinanong din niya ako mga par kung bakit kung paano ko raw na-enroll si Inday noon nung pagdating namin. Sabi ko may working permit pa kasi ako, tapos si Mrs. International Students. Tapos yung nga si Inday merong study permit, no. Kaya natanggap kami, no. So siguro dadaan lang sa proseso mga par, no. Sana, no, tingnan natin kung anong mangyayari mga par dahil yun nga, iba na yung sitwasyon natin ngayon dahil nakadepende na lang si Inday kay Mrs., no, which is international student si Mrs., no. Titingnan natin kung anong proseso ang gagawin or kung pwede pa mag-aral or hindi si Inday, no. Dahil yun nga, ang pagkakasabi niya doon sa akin ngayon, hindi sila tumatanggap ng international students. So parehas lang naman na public school mga par, no, yung Baindale public din yun, ito rin public. So siguro dadaan lang sa proseso talaga. Tignan natin kung anong maging resulta mga par. Pero ang pasukan pa naman ay September, no? September pa naman yung pasukan. Napapunta ako mga par, so dadalhin ko yung mga passports namin, permits namin, yung expired na working permit ko dinala ko rin. Pati yung mga expired na mga dati pa naming study permit, tsaka study permit ni Mrs. dinala ko rin. Mga par, no? So pupunta na tayo ng school ngayon. And yun, balitaan ko kayo mamaya kasi pupunta ako sa mismong opisina nila. So ayan mga par, papunta na tayong school. Lalakarin lang natin. Kasi kung mag-scooter ako, problemahin ko pa yung scooter sa labas, iwanan. Malapit lang din naman. Lakarin ko lang. So sana
ano natin, no, masikaso, no. Or yan, gaya na sabi ko, titignan natin kung makapag-aral pa ba si Inday. Pero yun, naikonsulta na rin namin to sa mga paano sa immigration lawyer dati. Ang sabi pa nga sa amin doon kahit naman walang permit si Inday, makakapag-aral siya as long as may permit yung yun nga si Mrs. no, may applicant. Kahabi yun. Todo yun si Kuya. Yan, pero tignan pa rin natin mga pa kung anong explanation nila, kasi ipapasa pa nga doon sa admission nila. And kailangan natin maipasa yung mga requirements na sinabi nila, and then sila na bahala magdesisyon, no? Yan mga para update ko yung mamaya. Lakad lang ako, nandyan lang sa unahan yung ano ni Inday, school niya malapit lang. Ang ganda rin tong backyard nila rito. Simple lang, simple lang ang backyard nila, Ito naman si Kuya, kulit yun. May lisensya kaya yun. Mga bata pa kasi. Mabusok pa mga par. Dumaan din naman tayo dyan, no? Arurod si Kuya, So yan, dito yung school ni Inday. Yung bago niya yung school sa September. So pasok lang ako mga par, update ko kayo mamaya kung ano sasabihin nila. Right? So yun mga par, galing na ako sa loob. Nakausap ko na yung secretary siguro yun, no? And ayun, pinakita ko nga yung mga permit namin mga par, no? Mga permits ko. Yung sa akin kasi expired na, so hindi na raw po pwede yun. Makakapasok lang daw kasi yung anak ko sa school, no, kung may valid work permit. Pagka international students, yung permit, no, yung kay Mrs. na gagamitin, hindi raw po pwede mga par, no. So dalawa ang mangyayari, pero ipapasa pa raw nila doon sa admission nila, no. Pero yung pagkakaano niya, hindi raw po pwede. Pero i-try na lang ipasa doon yung study permit ni Inday, tsaka yung tawag dito, study permit din ni Mrs. no, doon sa admission. And yun nga, pinakita ko rin yung mga par, no, yung work permit ni Mrs. Dahil may work permit si Mrs. Dahil meron nga siyang co-op, no. So pag-apply ng extension, nag-apply rin siya ng work permit, no. So nabigyan si Mrs. no, kasama ng study permit niya. So yun, yung yung work permit daw ni Mrs. pwede na yun, no. So yung work permit talaga ang kailangan nila, no. So yun nga, yung work permit ni Mrs. pwede na yun. Ang problema, mag-i-expire kasi siya next month. Yun nga, kailangan naming i-extend yung namin, kasi ang sabi niya doon mga par, no, dahil mag-i-expire na nga next month, and then sa September pa nga yung pasukan. So kailangan na naming i-extend yung kanyang kailangan naming i-extend yung permit ni Mrs. no, at saka kay Inday, no. And then yung program din kasi si Mrs. ngayon, mayroon ding co-op work permit yan, no, kasi mag-co-op rin sila mga par. So yun, okay na yun. And sabi niya 1 week before mag-umpisa yung klase, pwede naman daw mag-register. Wala naman daw problema doon, kahit doon na mag-register, no. So para ano nga, kasi matagal pa kasi yung mga pare, yung tawag dito, yung klase September pa kasi.
Kaya hindi muna niya pinapano. Ang sinasuggest niya, extend muna namin yung permit and then babalik kami doon. So tingin ko naman mga par makakapasok siya dahil yun nga yung pagka may work permit wala nang ano mga par. No more discussion na daw kung may work permit. Tingnan ni attorney makakapasok si Inday kahit walang permit. Pero nagdedepende pa rin sa school kung tatanggapin ka. No, yun yung ano mga par kasi meron din silang sarili nilang guidelines o rules mga par. No? So yun yung ano rin, no? So kung hindi ka papayagan ng school, hindi ka makakapasok mga par, no? Kahit sabihin mo na nasa rules ng ano na pwede, no? Makakapag-aral yung anak mo. So yun yung isa sa nakikita kong problema mga par. At tulad niyan, kung walang co-op work permit pala si Mrs., kung international students lang, maaaring hindi makapasok si Inday ng school pala, no? O makakapasok pero magbabayad. So, di ba? Medyo ano mga par, kasi ako wala na mga par dahil naka-tourist visa na nga ako. So wala na talaga ako. So ang gagawin namin ngayon mga par, kailangan kong i-extend yung ano ni Inday. Kailangan kong i-extend yung permit ni Inday tsaka ni Mrs., no? Para makuha ni Mrs. yung ano, yung kanyang work permit at yun yung gagamitin namin para makapasok si Inday. Yun na lang. Medyo ano mga parang ano, no, medyo nagkaroon tayo ng idea na ganito, no. Yan mga par, no, yun yung gagawin natin, no. Extend muna namin yung permit ni Mrs. tsaka ni Inday. Saka ako babalik dyan sa school para register si Inday. And yung tinanong ko nga rin mga par kung ano ang kailangan nila, may kailangan ba sila sa Bendel. Sila na daw ang bahala, no? Kukontakin na lang yung Bendel and then para ipapasa na lang yung records ni Inday. Ang kailangan lang talaga sa amin yun yung proof of address, yung billing siguro namin, pa-address sa amin, nakapangalan sa amin. Ayun lang. And then yun nga yung sa work permit, no? So yun yung ano natin, ayusin natin ngayon mga par. Then kasi si Mrs. pa-apply na rin na extension niya. And then isasabay na rin yung kanyang co-op work permit. Right? Yun. Uwi na tayo mga par, lakad na tayo, no? So yun lang, no? And yun, kung may idadagdag kayo, kung may idadagdag pala kayo mga par, no? Para magkaroon din ako ng idea. Comment lang sa baba mga par kung mayroon kayong may share na idea para sa akin, no? Kasi first time ko rin yung ganito. And yan, para na rin ano tayo, para malaman natin, para matuto rin tayo. At yun nga, magkaroon ako ng idea. Yun lang mga par, maraming salamat sa inyo. And yun, siguro dito ko muna tatapusin ang aking vlog mga par. Lakad ako pa uwi. To God be all the glory. And we'll see you on my next one. Bye!